May lalapit sa akin, tapos sasabihin niya yung problema niya, tapos nakangiti ako. Bakit? May nakikita ako eh. Hindi naman palagi. No? May nakikita ako, nako, humanda ka. May niluluto si Lord sa buhay mo. Alam mo, after a few months, tama nga ako. Oh, kita mo? May niluluto. Pero nung panahon na yung iyak, nararamdaman ko rin yung hirap niya, pero may nakikita. Yun. The spiritual realm, they're already blessed. How will this happen? Yan. I want you to look at the camp of Israel. Look at the camp. How it was organized. The middle of the 12 tribes was the tabernacle. Sino yung nasa gitna? The house of the living God. God, what was at the center of their lives. You want blessings to come out from burdens? You have to make God the center. And if you do that, deserts will become gardens. Destroyers will become donkeys. And curses will become blessings. Just put God in the center. Kaya kahit may bit-bit ka mabigat, basta Lord, kayo bida ha? Kayong nasa gitna, kahit bit-bit ko ito, magugulat ka, may niluluto ang Diyos doon sa binadala mo. Mamaya, that will become your biggest blessing. Amen? Can you all stand? Let me give to you the fourth message. Isa ho sa privilege ko because I'm a preacher, people approach me with their problems. My job is just to listen. I don't give advices unless they ask. Pero kadalasan nakikiramdam lang ako sa mga tao. May lalapit sa akin, iiyak. Minsan naiyak din ako. Pagkatapos namin mag-iyakan, tinanong niya ako, ba't ka umiyak? Sabi ko, hindi ko rin alam. Ba't ako, nararamdaman ko lang yung iyak. Tapos pag may dumadaing, hindi talaga ako nangihimasok, pinapakinggan ko lang. Pero one time, hindi ko natiis, may babaeng lumapit sa akin. Tapos talagang bigat ng puso niya, damdamin. Ang umiiyak. At sabi niya, bakit ganon? Parang hindi nakikinig ang Diyos sa aking panaghoy. Lalim. Sabi ko, lalim. Sisa, ikaw ba yan? Bakit ganon? Bingi ba siya? Hirap na ako. Dasal ako ng dasal. Natutulog ba siya? Yan. Nako, nung narinig ko yun, hindi ako nakatiis. Hinawakan ko siya sa balikat. Tapos sabi ko sa kanya, sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong alaga sa Kanya. Mas alam mo, sabi niya, punos ng luha. Tapos sabi, brother, pa-picture. Look at me, my dear friends. Hindi ko alam ang dinadala niyo sa buhay ngayon, ha? Hindi ko masyadong alam yan. Yan, dadasal ko kayo. Pero gusto kong malaman niyo, hindi natutulog ang Diyos kailanman. Alam mo ba't di siya natutulog? Para ikaw ang matulog. Para ikaw ang matulog. Ikaw ang magpahinga. Kaya itong advice ko sa inyo, bilang kaibigan niyo at kapatid niyo, matulog kayo. Sabi mo sa katabi mo, matulog ka. Yung iba, sobrang in charge sa buong buhay niya, hindi siya makatulog. Tulog na, nagtatrabaho pa, nagla-laptop pa. Diba? Bakit? Kasi maraming kailangan gawin. Oo, naintindihan ko yan. Kailangan mo isolve problema mo. Yeah. When you're awake, do your best.
But at the end of the day, surrender to God and rest. Why? Because while you are sleeping, God is working. He is working. He is working to solve your problems. Baka yun na lang ang kulang. Sumuko. Nag-i-echo pa. Sumuko. Diba? Baka yun na lang ang kulang. Ginawa mo na lahat. Wala naman nangyayari. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Tapos ito maganda. Si Balaam na doon sa taas, di ba? And he was looking at the people of God. You know what the people of God were doing? They were resting. Walang kalaban, nagpapahinga. Natutulog. And while they were sleeping, God was fighting their enemies. God was changing curses into blessings. Wala silang kinalalaman. Makain, nagluluto, tulog. Di nila alam, may ginagawa na ang Diyos para talunin yung kalaban nila, para pagpalain sila. So my dear friend, please trust that while you are sleeping, God is working. Trust that at the realm of the invisible, God is manufacturing the miracles you need already. He is doing that. So sleep. Tulog. Sabihin niyo sa katabi niyo, matulog ka na. Dali. Kaya ako, just to be honest with you, pag ako nagtutok, kitang-kita ko kayo maliwanag ang house lights. Nakikita ko rin yung mga natutulog. But I'm not affected. Actually, I'm happy. Why? Maybe because the whole week you can't sleep. Hindi kayo makatulog buong linggo. Tapos pagdating nyo dito sa feast, may kapayapaan. Nakatulog nga ako. Ang sarap ng boses ni brother. Sa tulog ka. Pero buong linggo hindi ka natutulog Pero pagdating mo rito, umaasa ka kay Lord, Lord, ikaw na. Yun ang gusto ni Lord. Na marinig mo yung tinig niya na magbibigay kapayapaan sa iyong puso't isipan para umasa ka na sa Kanya and see what He will do as you surrender and rest in His presence.